Madalas mo bang naiisip na laging may masamang mangyayari? Lubos ka bang nagdaramdam sa mga bagay-bagay na sinasabi ng mga ibang tao tungkol sa'yo? Yung naghahanap ka ng mga di magandang pangyayari o sinasabi ng iba? Paano nga ba makakaiwas sa mga negative thoughts? Replace your negative thoughts with positive thoughts. Madali itong sabihin pero mahirap ito basta-bastang gawin. Lalo na kung sanay na sanay ka sa pag-isip ng negative thoughts. First step is to make a decision. Gusto mo bang manatili sa ganyang pag-iisip o pag-uugali kahit pa alam mo na ang mga masasamang epekto nito sa'yo? Here are some things that you can do. Detoxify. Saan ka ba expose? Ano nga ba ang mga nagiging source ng iyong mga negative emotions? Sa social media ba? Sa mga balita ba na naririnig, nababasa o napapanood? Always remember that the best indication of your negative emotion is by the way you feel. Kung hindi maganda ang iyong mga nagiging emotions when you are exposed sa mga ito, detoxify from all of these muna. Nakakarinig ka ba ng mga sigawan o away sa paligid? Baka kinakailangan na manirahan sa ibang lugar. Kung ito naman ay nagmumula sa workplace, mas maganda kung umiiwas sa mga politika o intriga ng mga kaopisina. What about the people that you mingle with? Reklamador ba ang mga taong nakakasalamuha mo? It's about time that you distance yourself from them. Sa pagkain, consume only what is beneficial to your health. Wala mo ng junk food. Kapag napapansin mo na nag-uumpisa ka na sa pagkakaroon ng negative thoughts, ask yourself the following. Paano ko mapapaganda ang sitwasyon? Ano ang mga magagandang resulta sa mga hindi magandang nangyayari? In other words, sabi nga ng nanay ko na si Alegria Javier Obian, isang author and counselor, there's always a gift underneath the pain. So hanapin mo yon in any negative situation. What are the gifts and the blessings that you can get out from this situation? Gratitude. Sobrang daming benefits ng gratitude practice. Di lamang ito nakakatulong sa pagkakaroon ng positibong pananaw sa buhay, nakakatulong din ito sa pagkakaroon ng magandang pakikipagrelasyon sa kapwa at marami pang iba. Have a gratitude journal. Every single night, bago matulog, magsulat ng 3 magagandang bagay o pangyayari sa buong maghapon. This will help you more focus on the good rather than the bad. Pwede mong balik-balikan ang mga naisulat tuwing nagkakaroon ka ng mga negative thoughts and emotions. Matutuwa ka sa dami ng mga iyong naisulat. Distract yourself. Kapag nakakaramdam ng mga negative emotions, manood ng mga nakakatawang pelikula o mga funny videos. Take a walk or engage in your favorite hobbies like singing, dancing, or drawing. Ang importante ay maibaling ang isip at atensyon sa iba. Exercise. Lagi niyo na sigurong naririnig na maraming magagawa ang exercise sa kalusugan. Dahil every time na ikaw ay nag-eehersisyo, nagre-release ka ng endorphin. Isang chemical na nakakapag-boost ng energy at nakakapag-moderate ng iyong mga negative thoughts. Focus on the intention. Madalas na dahilan ng sama ng loob ay nagmumula sa mga bagay o sinabi ng mga ibang tao. Karamihan na sinasadya ng ibang tao na saktan ang iyong damdamin. Stop doing this to yourself. Stop assuming that other people are always there to get you or to hurt you. Tandaan nito, lahat ng mga tao kasama na ikaw at ako, ginagawa nila ang kanilang mga ginagawa base sa kung ano ang alam nilang tama sa mga panahong iyon. Huwag mo na rin subuking in-interpret pa kung ano ang mga sinabi. Take each statement as it is. Relax. Find some ways to calm your mind when you feel negative emotion. Listen to soothing music, music that will lift your soul. Take a yoga class, ang dami niyan online. Dito lang sa YouTube, ang daming mga sources that you can find. You can also try meditation. This is really a game changer for me. When I began embracing this practice, mas naging positibo ang outlook ko sa buhay. I care less about little things na noon ay nakakairita. Hindi ako palapatol sa mga bagay-bagay na wala naman akong magagawa. I learned how to accept things as they are. And I let people be the way they want to be. Mas naging focus ako sa aking mga intentions and become grateful for all my blessings. Meditation is actually best in the morning. I wake up in the morning between 3 to 5 a.m. Thinking of nothing, connecting to the divine and acknowledging His presence.
Napansin ko na mula nang ginagawa ko ito, mas madali ako makahanap ng solusyon sa mga problema. I become more open-minded and less critical towards others. May naisip ka pa ba na mga pwedeng gawin to shift negative emotions to positive ones? O kaya naman na-try mo na ang mga ito? I-share mo naman ang iyong mga experience sa comment section para makatulong ka rin sa iba.